Kanina, we showed some of your content to your TikTok account, no? Oo nga, ka-chatters, please check out Batang Yes. Helmet's TikTok account. Ay, what are your TikTok posts? Ano ba yung mga content mo ron, ate? Sa TikTok kasi, sa mga social media platforms ko, iba-iba yung mga niche ko. So for example, sa TikTok, more on kasi mga followers ko doon, mga bata. So, pang-bata din yung aking mga pinoproduce or yung mga ina-upload ko na mga content. For example, yung ranking filter. Magra-rank ako ng mga Filipino street foods. Tapos, i-incorporate ko na, mag-toothbrush kayo ha, wag masyadong kakain ng mga ganyan, ng mga isaw. Mas maganda, may dugo-dugo pa. Charot lang. Pero, mga ganun ba na pang-bata. So, depende kasi siya sa mga viewers. Alam mo, Ate Grace, may napanood akong video dun sa TikTok channel mo, yung si Nita tsaka si Nympha. Yun yung parang, di ba target mo mga bata? Ano po yung lesson nun para sa atin? Si Nita at si Nympha, ginawa ko siyang parang skit, role-play yung dating niya na inisipan ko na paano yung ginagawa ng isang typical na bata na public school student. So, umikot yung story. For example, yung Aqua Flash, nung nauso yun. Si Nita, dahil nga hindi naman sila ganun ka-well-off, may termo siya. Pero, nakiuso pa rin siya. Yung tipong binubuli kasi siya. So, ito, pinakita niya na kung ano naman yung kakayahan niya na wala naman yung iba. So, parang may iniiwan kaming lesson sa bawat skit na nakahang siya, na maiisip ng mga batang nanonood na, ay, oo nga, makaka-relate sila. Yung tipong relatable talaga. Ate Grace, ano po hinuhugot yung inspiration sa mga posts na ganyan? Yung sa kay Nympha at kay Nita Magalpok, more on, yun yung mga pinagdaanan ko before. Talagang sabi nga nila, yung mga linalabas mong content, it's more on personal experience mo talaga. Kasi hindi mo siya mailalabas ng ganong kaganda if hindi mo talaga siya na-experience. So sa akin, partly yung iba doon, talagang na-experience ko, especially mga pambubuli. Ang ganda nun eh, no? You were able na mailabas yung experience mo in a playful and quirky way, but at the same time, ma-educate mo yung mga kabataan about the issues that we have sa classroom, sa Public lansangan, schools. ganun, di ba? And that's so beautiful. Pero this time, may iba naman tayo. Panoorin naman natin ang some of Batang Helmet's YouTube posts. Pero yun nga, videographer, sabi nga, pabago-bago ang isip ng mga tao. Oo. Baka naman nakalimot ng tao. Alam mo Baka naman ang nga, Pinoy. baka nga. Ayan nga, statement na yan ni Kuya Will na hindi siya papasok. A few Charot. years later, ito na. At buzzer beater pa. At balita ko ay videographer, no, nagpapalakas yata ng katawan si Kuya Will, Ay, no? oo. Yung nagtitrain sa kanya, yung ano? Eh, kaloy ba? Yung girl lalo. Ay, ito pa, videographer. Walang plataforma daw si Kuya Will. Saka na lang daw kapag nanalo siya. Sana lang. Tapos na po kayo, ma'am? Ma'am Yes, Barb? Mr. Chair. Talagang nagsabi na siya din ng mga pangalan. Diyos ko, parang narindi ako nung napakinggan ko na si Tatay Diggs, Bongo. No? Tama ba? Talaga? Diyos ko. At saka bakit yung reward system? Talagang may reward system. Parang may phase 1, phase 2, phase 3. May ganong ranking or leveling talaga. Kaya, Grabe, nakakalabot yan, nakakabatang helmet, no? Pero hindi mo masabi na hindi nangyari kasi andyan din yung mga biktima ng EJK. Ito rin yung video ni VP Lenny, hinggil naman din doon sa tanong na yung mga dumadalaw tuwing fiesta. Dumadalaw kay Ina, panoorin nyo. Hindi, pag penetrant siya dito sa amin, wala namang kulay ng politika tinitignan. Walang partido. Politically neutral dito lahat. Lahat na pumupunta para kay Ina ay welcome dito sa amin. Mula nung naging mayor yung asawa ko, 1988, ganito na. Every time na may bisita yung naga na si Ina, yung sadya, very much welcome dito sa amin. Ako, ang stand ko talaga, rerespetuhin ko kung ano man yung nangyari, videographer. Hindi ako magko-question, hindi ko questionin si VP Lenny kung ano yung stand niya in terms sa political color, political point of view. Hindi ko questionin yan. Kasi ito lang yan mga kabatang helmet eh. Si VP Lenny man or iba mang politiko, as long as videographer, para sa bayan ang ipinaglalaban. Ate Grace, sa YouTube naman po, what contents do you produce? Sa YouTube naman, dahil iba din yung mga followers ko and mga subscribers ko doon, mostly hindi sila bata.
So, iba rin naman yung ginagawa kong content doon. For example, if merong mga sakit, for example, yung mga MPOX, COVID, as a nurse, nagpo-produce ako ng mga parang health awareness na mga video, health education. Kasi parang, syempre, ang YouTube, hindi lang naman yan sa Pilipinas worldwide yan. So, maraming pwedeng makapanood. And then, nag-incorporate na rin ako yung mga food vlogs ko. Nag-start talaga ako sa YouTube ng food vlogs, food review. And then, yung mga socio-economic, socio-political na mga current events, current issues na para sa akin, as a Filipino citizen, ay, parang gusto kong umepal dito. Yun yung lagi kong ginagamit na term, epal. Kasi, ay, parang kailangan kong umepal dito. Ay, bakit ako epal dito? Kasi, isa akong Filipino citizen na merong sa bayan natin na as a nurse, parang responsibilidad ko and also as an influencer, parang dito ko matutulungan. Yung mga kababayan natin na parang, ay, magpo-produce nga ako ng ganitong video. Ang ganon. Alam mo, ate, you can take a stand in many different ways. Pero you do it in a way kung saan you talk about certain issues sa society at sa, of course, politics, sa government. You know, bakit? Kasi, you know, sa mga ganyan, more often than not, medyo dangerous yan, di ba? Risky. May red tag ka. Babash No? ka, no? What's the purpose of this po? Para sa akin, kasi content ko to Parang it's my own niche, channel ko to. So, risky siya sa ibang part, pero kung wala ka naman kasing ginagawa na mali, and sa tingin mo, yung truth lang talaga yung gusto mong ilabas, bakit ka matatakot? And ako kasi, as a nurse, parang it's my obligation and responsibility na mag-produce ng mga ganitong awareness para sa mga kababayan natin. Pero, Ate Grace, ano ba yung thoughts mo yun? Kasi, di ba, putitin natin yung YouTube ngayon, tsaka yung mga social media sites. Yung mga educational na posts, hindi ganun karami yung views Compare mo sa mga posts na sayaw-sayaw or memes. O kaya nga, tignan mo, yung sa TikTok, nakapansin ko more often than not, yung yung merong serious context dito, tapos dito mo sa kabila, may subway surfers, no? Napakahirap nun. Pero, how do you come about, posting different things at the same time? Sa TikTok naman, hindi ka masyadong seryoso. Tapos sa YouTube, medyo more serious. Sa tingin mo, bakit kaya ganun? Mas marami yung mga na-engage sa mga not so educational na things. In regards naman doon, kasi depende nga yan doon sa mga subscribers mo and mga followers. Pero kasi, di ba, medyo stressful kasi ang buhay din natin Sa mga estudyante, stressful. Sa mga tatrabaho, stressful. So, it's more on sa entertainment side talaga. So, for example, ikaw, syempre lang manonood ka pa ng mga nag-aaway, di ba? Or yung mga Kasi syempre, ayaw mong may stress, pupunta ka doon sa entertainment side. Pero kaya yun yung ginagawa ko, combination of entertainment, may entertain ka, at the same time, oo nga mapapaisip ka. So, yun yung mga klase ng mga pinuproduce kong mga content. I love that. Napaka-smart yet ang napaka-witty rin ng content ni Batang Helmet. One of my favorite influencers na napaka-entertaining, patok na patok siya ngayon, si Malo Piton. Kilala mo yun? Hindi. Ikaw, Kwento mo, David. kwento mo nga. Si Malo Piton, napaka-ano niya. She often talks about yung pangungupal kuno ng mga tao around you. Tapos, yet, he talks about that. Tapos, merong mga lesson na he says it jokingly, pero yet makakuha ka ng significance from that. Pero, David, ikaw naman, meron ka bang mga favorite na influencers? Kanina nga na-mention, nanonood din ako na si Kong TV. Purely entertaining siya. Wala masyadong lesson na nakuha doon. Kaya rin siguro nag-generate ng sobrang daming viewers. Meron naman mga educational na YouTube channels, di ko lang sa TikTok ba to, si Mighty Magulang, o kaya si Ibi Buendia, sila yung mga educational content creators si Mikey Bustos. Mikey Bustos. Yung nagpo-produce ng mga content about the Philippines. I love that. Pero yung nakakatuwa, Ate Grace, yung pag-mix ng entertainment tsaka education. Parang nagawa mo nun kay Nympha tsaka, di ba? Kay Nita. Yes, and it is a testament on how responsible influencers should be to create change. Ano po sa tingin niyo yung magandang, di naman framework, pero advice mo sa mga content creators kaya pagdating sa paggawa ng entertainment tsaka educational material? Siguro ang pinaka-best advice ko talaga is think before you post and be a responsible content creator. Kasi syempre, di ba, sabi nga nila, influencer. Pero kasi ako, hindi ko tinitingnan yung sarili ko as an influencer.
Tinitingnan ko lang yung sarili ko na isang ordinaryong content creator na nagpo-produce ng content na gusto ko. Kasi di ba nga, sabi nga, enjoyin mo lang. Huwag mo siyang panggigilan. Kung gusto mo yung ginagawa mo, go. Puproduce mo yan. And it follows naman lahat eh. If talagang para sa'yo. Basta maging responsible ka lang talaga sa lahat ng ipopost mo. Pero alam mo, isa sa mga responsibility, Ate Grace, ng mga influencers, yung mag-create ng change eh. Kasi platform mo yan para maggawa ka ng revolutionary things. Paano po sa tingin nyo nakakapag-contribute yung mga content creators natin in that way? Kayo po, personally, sa tingin nyo ba yung mga viewers nyo may nakukuha from your videos? Ang nakakatuwa nga lang talaga, share ko lang sa inyo. Akala nila talaga, bubuo ko ng party list. Naloka lang talaga ako. Doon ko na-realize talaga na, ay, parang yung mga nanonood pala sa akin, nakigets nila or nakuha nila yung gist na gustong i-produce nung content or nung vlog na nilalabas ko. So, sabi ko, nakakatuwa pala dahil yun din pala yung nararamdaman nila. Kung ano yung nararamdaman, ano yung nararanasan ko. Kaya it's like na boses ng masa, anong boses mo bilang Pilipino. So, parang it's more on talagang responsibility mo yon kung ano man yung gagawin mo. Kasi sabi nga, nakaka-influence ka. Kasi pinapanood ka. So, ayun nga, yung platform ko kasi sa YouTube, sabi ko nga kanina ba, risky nga siya talaga. Pero kasi 'di ba, as a content creator, it's our responsibility na mag-produce talaga ng tama. Kasi nowadays, pansin nyo, nanonormalize yung mga hindi tama, nagiging tama. So, ako para sa sarili ko, responsibilidad ko na i-produce yung talagang ano yung katotohanan. Kung makikita nyo medyo iba talaga yung mga pinoproduce ko na ngayon, especially sa YouTube platform ko, na it's about Pogo. Why Pogo? Tingnan mo di ba ngayon, nauuso yung mga online games, yung mga casino, kahit yung, super handy na sa cellphone mo, pwede ka na maglaro. Pero yung ibang mga content creator, okay sa kanila yon. Pero ako, as a nurse, as a taxpayer, kasi yung iba sinasabi na, hindi naman ako nagbabayad ng tax eh. Paano hindi ka nagbabayad? Bumibili ka ng noodles, bumibili ka ng bigas, may VAT yun. May tax lahat. Yes! Kaya responsibilidad natin and karapatan nating sabihin kung ano yung nakikita natin. So para sa akin, yung mga Pogo, dahil nga super handy nga sa cellphone, yung mga casino, parang syempre, di ba sa mga kabataan, nalululong sila sa ganun. So, hindi ako palo doon sa inaano yung mga ganong casino online sa mga cellphone na, kasi malaki talagang bigaya kapag nilabas mo yung ganong content. Pero para sa akin, ano yung magiging effect nun sa kabataan? So, it's a no-no sa akin. Tapos pagdating naman ito, super hot issue tong isang kaibigan. O, diba? Siyempre, diba? Di ba taxpayer nga tayo? Yung funds nun is galing din sa tax natin. So, it's our responsibility talaga na, saan ba gagamitin yung libro na yan? Paano ginawa yung libro? Di ba? Parang yung boses ng masa. Kasi para sa akin, sino yung magsasalita kung hindi ako magsasalita? Di ba? And it follows naman na may mga ibang influencer din na yung for the truth lang talaga. So, para sa akin kasi, responsibilidad natin yun na magsalita. Kayo, di ba, mga estudyante kayo, ano yung mga nararanasan nyo? Siyempre, nararamdaman nyo rin naman yung bigat na ngayon. So, parang ito yung boses kung sino hindi mag-start na magsabi, sinong magsasalita, di ba? Especially, kayo na yung magiging pag-asa namin. Kami, wala na ako sa kalendaryo. Kayo na yung susunod na mga leaders natin. So, yung sa ayuda, may mga content, kasi di ba, sa YouTube kasi, may revenue din yan. May pumapasok na sweldo dyan. So ako, yung revenue ko sa YouTube, half of it napupunta siya sa charity works ko. So napupunta siya sa feeding program, sa mga barangay. May mga adopted barangays ako. Last month... Ay, sige. Pwede din. Ititimbangin ko muna kayo, ha? Last month, ang huling feeding ko is sa Sultan Kudarat, Tacorong Sultan. Mga senior citizen yung pinakain ko. So may monetary talaga sa mga social media. Pero para sa akin, in terms naman sa government, 'di ba, may mga charity vlogs. Tawag nila poverty porn. Uso 'yon. Yung mga gumagawa ng tutulungan yung ganitong pamilya, tapos doon sila kikita. Aminin na natin yan naman totoo talaga. Pero 'di ba, pag inisip natin, yung gobyerno, ano bang ginagawa para sa mga kababayan natin, para sa atin?
So, di ba yung ayuda, sabi nung iba, parang, kailangan talaga bigyan tayo ng ayuda. Aba talaga, kailangan dahil galing din sa tax natin yan. And responsibilidad ng government na tulungan tayo in a form of services. Di ba? Hindi yung kagaya, binigyan ng ayuda, binigyan ka ng ayuda, alam mo na. Okay po. Ay, sorry. Diba? Alam mo na, kasi binigyan kita eh. Pero hindi natin alam na sila yung merong utang na loob sa atin. Kasi tayo nagpapasweldo sa kanila, di ba? Kaya yung mga content ko ngayon, talagang it's more on eye-opener sa mga kababayan natin. Medyo risky siya, pero proud ako dahil nakakatuwa yung mga ibang comments na salamat sa vlog na ganito, batang helmet, oo nga, nararanasan namin to. Especially yung mga kababayan natin abroad na may ganito kaming system na sana nagagawa daw dito sa Pilipinas. So talagang ano lang siya, it's more on maging matapang ka lang talaga kung gusto mo talaga yung ginagawa mo. Ano po ate yung advice nyo sa mga audience members natin ngayon? Advice ko, hi, I'm back. Charot. Bukod po sa magpabakuna every now and then, tapos kumain ng sapat, no? Maligo araw-araw, mag-toothbrush, mag-tree planting. Alam mo, ganun. sinabi niya yan dahil katabi niya ako eh. Grace, sorry po. Ay, Advice ko, siguro mapanuri lang tayo sa mga pinapanood natin. Okay lang naman na manood ng mga entertainment na mga vlog, sa mga content. Pero at the end of the day, tayo pa rin naman yung pipili kung ano talaga yung totoo sa mga napapanood natin. Kasi di ba sa TikTok, ang bilis 3 seconds tapos na kagad short videos na yan. Pero ano yung nai-implicate sa atin nun? So, totoo ba yung mga naririnig na papanood natin? So, mag-discern din tayo sa mga fina-follow natin. It's not about the clout. Kasi iba, clout chaser eh. Yan ang uso sa mga Gen Z, clout, di ba? Pero, ano ba talaga yung purpose ng video? It's for the truth ba? Or pambubuli lang? Kasi masyado nang nanonormalize yung body shaming, yung mga ganyang klaseng pambubuli, cyberbullying, di ba? Kaya, nasa sa tao siya eh, kung paano mo i-discern yung bagay na pinapanood mo. So tayo, kung may kakayahan tayo na baguhin yon in a form of vlogging, why not ilabas natin or i-try natin, di ba? Miel, alam mo nung binanggit yung Pogo, alam mo unang akong kinabahan? Ano yun? Yung mga kwek-kwek vendor. Ay, kaya Kasi nasuspend Pogo eh. Paano na sila magluluto niyan? Oo nga eh. Siguro gutom lang to. Ay. Sign na to. Ate Grace, thank you talaga. Ang dami ko natutunan, tsaka napaka-inspiring ng mga messages mo tungkol sa resilience, yung pwede mo gawing lakas yung nagpahina sa inyo noon, tapos yung responsibility ba when dealing with these matters, lalo na sa social media. Sana dumami pa yung mga Ate Grace sa mundo para maging graceful na yung mundo. You know what? Napaka-thankful ko talaga na makasama ko po kayo today. Kasi alam mo, napaka-contagious ng smile niyo, ng laugh mo. At parang ang saya-saya mong tao eh, no? You know, despite the challenges you've gone through, you continue to go on and fight through, soar through with a smile. And I love that, dude. Siyempre, thank you so much din sa inyong dalawa. Kasi siyempre, nakapag-share ako. And hopefully, kayo naman yung makikita ko in the future na kayo na yung papanoorin kong mga vloggers. Thank you talaga. Yes, tama-tama yan. Magkaganon kami. Awat na, Ay, nakasobra okay ka na na, po. di ba? Sorry, Okay sorry na, di ba? Hindi na. Okay. By the way, Cyber Chatters, nagbabalik po kami. Huwag po kayong aalis. She's smiling like she used to smile way back then. She's feeling like she used to feel